In a world wounded by hunger, injustice, and fear, Christ is born unto us, quietly, humbly, among the poor and the forgotten. Dumating na ang ating hinihintay, ang ating kaligtasan. Ipagdiwang natin ang Paskong puno ng pasasalamat at kagalakan. But let us not just celebrate Christmas, for the coming of Christ is not just a joy to celebrate, but a mission to embrace. Huwag lang tayong magdiwang ng Pasko, maging Pasko tayo. Maging pag-asa sa nawawala ng lakas, maging paghilom sa mga sugatan, maging pagdamay sa mga napapabayaan, maging pag-ibig sa kapwa at sa bayan. Celebrating the gift of Christ, let us journey in hope and become Christmas to others. Mula po sa pambansang dambana ng mahal na ina ng laging saklolo, we wish you all a very Merry Christmas and a blessed New Year ahead of us. Maligayang pagiging Pasko. Magandang hapon po sa ating lahat. Mga patalastas, malugod po namin kayong inaanyayahang dumalo at makiisa sa mga sumusunod na gawain dito sa pambansang dambana ng mahal na ina ng laging saklolo. Una, Mass with St. Gerard League sa 5 ng Enero, Lunes, sa ganap na 9:30 ng umaga. Ikalawa, Midnight Novena Mass sa 7 ng Enero, Miyerkules, sa ganap na 12:00 ng hating gabi. Maraming salamat po. Atin pong ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng pagpapakita ng Panginoon. Ang punong tagapagdiwang ay si Reverendo Padre Kenneth Dan Galyamaso, CSSR. Inaanyayahan po ang lahat na sumabay sa mga awitin, tugon at panangangin sa ating pong misa.
Magdiriwang tayo sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Magandang hapon, mga kapatid. Magandang hapon po, Padre. Ngayong araw, ipinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng Epipanya o ang pagpapakita ng Panginoon. Ang pagsilang ni Jesus ay hindi lamang para sa Israel, kundi para sa buong sanlibutan na kinakatawan ng mga pantas o ng tatlong mago. Turuan nawa tayo ng pagdiriwang na ito na tanggapin ang lahat ng tao bilang mga kapatid natin sa iisang Diyos Ama. At kasama ng ating pagpasalamat at paghingi ng gabay sa Diyos, ay hingi din tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Sa lupa'y kapayapaan, sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong pinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, pinarangal ka namin, sinasamba namin, pinagmumuli ka namin, pinasasalamatan namin. Dahil sa dakilang mong aming kawiringan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos ang magapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, tugon lahat. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinahayag mo ang iyong anak sa mga bansang pinatnubayan ng talang maliwanag. Kaming mga sumasamba na may pananampalataya ay loobin mong maitaguyod hanggang makaharap sa iyong kadakilaan sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isayas. Bumangon ka, Jerusalem, at magliwanag na tulad ng araw. Nililiwanagan ka na ng kaningningan ng Panginoon. Mababalot ng dilim ang ibang mga bansa, ngunit ikaw ay liliwanagan ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kaningningan. Sa ningning ng iyong taglay na liwanag, yaong mga bansa, 10 na mga hari lalapit na kusa. Tumingin ka sa paligid at tingnan mo ang nagaganap. Ang mga anak mo'y nagtitipon na upang umuwi, ang mga lalaki magmumula sa malayo, ang mga babae kargang tila mga bata, ang tanawing ito kung iyong namalas, ikaw ay sisigla. Sa iyong damdami, pawang kagalakan, yaong madarama. Pagkat ang yaman niyong karagatay, iyong matatamo, at ang kayamanan ng maraming bansa ay makakamtan mo. Maraming pangkat na nakasakay sa kamelyo ang darating mula sa Madian at Efa, at sa Seba na darating silang may taglay ng mga ginto at kamangyan. Ihahayag ng mga tao ang magandang balita tungkol sa ginawa ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Maglilingkod sa'yo, tanang bansa nitong mundo. Maglilingkod sa'yo, tanang bansa nitong turuan mo yaong haring humatol ng katuwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan. Upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan. At pati sa may hirap, maging tapat siyang tunay. Yaong buhay na matuwid sa kaniyang kapanahunan. Madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Yaong kaniyang kaharian
ay palawak ng palawak. Mula sa ilog Euphrates sa daigdig ay kakalat. Mga haring nasa pulo at naroon sa Espanya, maghahandog ng kaloob, ihahain din sa Kanya. Pati yaong mga hari ng Arabia at Ethiopia, may mga kaloob ding taglay nilang alaala. Ang lahat ng mga hari gagalang sa harap niya. Mga bansay magpupurit, maglilingkod sa tuwina. Kanya namang ililigtas ang sinumang tumatawag, lalo yoong nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao, siya'y lubhang nahahabag. Sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Noon maglilingkod sa'yo, tanang bansa nitong mundo. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, marahil naman nabalitaan na ninyong dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay ipinagkatiwala na sa akin ang tungkuling ito para sa inyong kapakinabangan. Ipinahayag sa akin ng Diyos ang kanyang lihim na panukala. Ang hiwagang ito'y hindi ipinaalam sa mga tao noong mga nakaraang panahon. Ngunit inahayag ngayon ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu sa kaniyang mga banal na apostol at mga propeta. At ito ang lihim. Sa pamamagitan ng mabuting balita, ang mga hentil, tulad din ng mga Hudyo, ay may bahagi sa mga pagpapalang mula sa Diyos. Mga bahagi rin sila ng iisang katawan at kahati sa pangako ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Jesus ay pinanganak sa Bethlehem ng Judea noong kapanahunan ni Haring Herodes. Dumating naman sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan at nagtanong-tanong doon, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang tala at naparito kami upang sambahin siya. Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya'y naligalig, gayon din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng punong saserdote at mga iskriba sa Israel. At tinanong sa kanila kung saan ipinanganak ang Mesiyas. Sa Bethlehem po ng Judea, tugon nila. Ganito ang sinulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Juda, ay hindi nga huli sa mga pangunahing bayan ng Juda, sapagkat sa iyo lilitaw ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Nang mabatid dito, lihim na pinatawag ni Herodes sa mga pantas at itanong kung kailan lumitaw ang tala. At pinalakad niya sila patungong Bethlehem matapos pagbilinan ng ganito. Humayo kayo at inyong hanaping mabuti ang sanggol. Kapag inyong natagpuan, ibalita agad ninyo sa akin, upang ako may makasamba sa kanya. At lumakad na nga ang mga pantas. Muli silang pinangunahan ng talang nakita nila sa silangan hanggang sa sumapit ito sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Gayon na lamang ang galak ng mga pantas na makita ang tala. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria. Lumapit sila at nagpetirapa at sinamba ang bata. Binuksan nila ang kanilang mga sisidlan at inihandog sa kanya ang dala nilang ginto, kamanyang at mira. Nang sila'y pabalik na, sinabi sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip na wag na silang babalik kay Herodes. Kaya nag-iba na sila ng daan pauwi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Once again, magandang hapon po sa ating lahat. Merry Christmas! Tayo po ay nasa panahon pa ng Pasko, no? At kaya wag po tayong mawala ng energy ang Kapaskuhan. Sapagkat panahon pa rin ng pagbibigayan, panahon ng pagpapasalamat, panahon ng pagpakumbaba at pagninilay sa binigay na buhay, grasya at gabay ng ating Panginoon. Ngayong araw ay ginugunita natin, no, ang Epiphany Sunday o ang Sunday na kilala din sa pagbisita ng three wise men or the three kings, no? Ito ang Epiphany Sunday ay ang isang pagpapahayag, ang pagpapakita, pagpapakilala kung sino ang Mesiyas, pagpapakilala na si Jesus ang ating manunubos at Diyos. Mga kapatid, ginawa itong pagdiriwang na ito dahil ang pagsilang o ang pagkakatawang tao ng Diyos ay hindi malilihim. At sa ganitong sitwasyon ng pagpapahayag ay may dalawang uri, no? At maririnig natin ito sa ating ebanghelyo. Maririnig natin kung tayo ay magdinilay sa ating banal na kasulatan. Ang unang pagpapahayag ay nangyari sa mga taga-Israel o sa mga Hudyo, o mga taong taga-Israel. Sa pamamagitan ng mga kasulatan, sa pamamagitan ng mga propeta, sa pamamagitan
ng pagpapahayag ng anghel. So siguro matanong natin, so paano, ano po yung pangalawang pagpapahayag? No? What is that epiphany, the second one? Kung ang iba nating kapang tao ay hindi nakakarinig sa mga propeta, hindi alam kung ano ang nakasulat sa banal na kasulatan, at hindi din nakarinig sa pagpapahayag ng mga anghel. Kaya nga po ang pangalawang pagpapahayag ay ginawa sa pamamagitan ng bituin, ng tala, ng kalangitan, ng planeta, ng kalikasan, ng creation itself. Mga kapatid, ito ay isang magandang reminder para sa ating lahat that God not only speaks through the scriptures, to the Bible, to the sacraments, to the church, but also God speaks to the rest of creation. Kaya mahalaga po ang ating kalikasan, mahalaga po ang bawat isa sa atin, dahil ito'y nagpapaalala na ang Diyos ay para sa lahat. We celebrate Epiphany because it has been made known to us, pinahayag, it has been revealed to us that Christ is not only for Israel, sa mga piling tao, sa piling bayan, kundi si Kristo ay para sa lahat, para sa sanlibutan. Ito'y nagpapahiwatig na ang katubusan ay para sa lahat at hindi para lang sa mga piling tao o grupo ng mga tao. Ito'y nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay para sa lahat. Siya ay Diyos ng lahat. Mga kapatid, we celebrate Epiphany because God showed Himself. God revealed Himself. God tells us that He is the everlasting light. At hindi ito basta-basta liwanag, kundi ito ay ang liwanag ng Diyos na patuloy na gumagabay sa sanlibutan. Ang liwanag ng Diyos na patuloy na gumagabay sa buong sangkatauhan. Ito ang tala na naging gabay ng mga pantas sa kanilang paglalakbay kahit sa kadiliman ng gabi. It is also a reminder that God guides us in each of our journey in life, especially in moments of darkness. Maganda din ito nating dalhin na imahe sa ating patuloy na paglalakbay, lalong-lalo na sa pagsimula ngayong taon na ito. Dahil alam naman natin na we will experience struggles, we will experience darkness, we will experience problems. But one thing that we could always rely on, andyan ang liwanag ng Diyos na gagabay at hindi magpapabaya sa ating lahat. Amen? Mga kapatid, it is good to celebrate Epiphany because we are always reminded na ang Diyos ay kasama natin. Magandang dalhin natin ang pangalan ng Emmanuel. Hindi lang ito basta pangalan, kundi ito ay assurance na ang Diyos ay kasama natin sa buhay. Ngunit, ang liwanag ng Diyos ay may dalawa ding response, no? Dalawang klaseng reaction. Ang una, ang nakikita ng liwanag ng Diyos, yung ibang nakikita ng liwanag ng Diyos, they reacted with fear, takot, at ipinakita ito ng Haring Herodes. Takot na baka mawalan siya ng kapangyarihan because the one that will be born, that one that is being given the word, the title Messiah, is also called the King of Kings. Takot dahil baka mawalan siya ng kapangyarihan. Takot dahil ang liwanag ng Diyos ay nagpapaliwanag din
sa kanyang pagkamakasarili, sa kanyang mga pagkakamali at pagkukulang. Ang liwanag ng Diyos ay nagpapakita din ng kanyang pride. Ang pangalawang reaction o response ay pinapakita sa atin ng tatlong mago o ng mga pantas. At ang itong pangalawang response ay ang pananalig at pagpakumbaba. Nanalig dahil alam nila na ang liwanag ng Diyos ay ang Diyos na gumagabay sa kanila. Ang liwanag na hindi magdadala sa kanila ng kapahamakan. Pananalig at pagpakumbaba. Mga kapatid, ngayong araw ay tayo'y iniimbitahan na tumulad ng mga tatlong mago o ang ng mga pantas na hindi takot ang umiiral, kundi pananalig at pagpakumbaba. Lalong-lalo na ang pakikinig sa kalooban ng Diyos sa kanilang buhay. Sa ating patuloy na paglalakbay sa ating buhay, kung takot ang nauuna sa bawat kilos, kung takot ang nauuna sa bawat desisyon na ating gagawin at bawat kabanata ng ating buhay, tandaan natin mga kapatid, kung takot ang nauuna, tayo ay hahantong sa mga bagay na ating pagsisisihan. Pero, tulad ng mga mago, kung tayo ay nananalig, nakikinig, at sumusunod sa Panginoon, lalong-lalo na sa gumagabay na liwanag ng Diyos. Kahit nakikita natin ang ating mga pagkukulang at mga pagkakamali, maasahan natin mga kapatid na patuloy tayong gagabayan ng Diyos at hindi pababayaan. At sa ating pananalig, sa ating pakikinig, at sa ating patuloy na maging bukas sa kalooban ng Diyos, tandaan natin na tayo ay hahantong sa ating katubusan. Tayo ay hahantong kay Kristo, our everlasting light. Pero, sabi nga, this is not the end. We don't just end with the light, with Christ. Dahil tulad ni Kristo, tulad ng ang tatlong pantas o tatlong bago, tayo din ay tinatawagan na ibahagi ang liwanag na ito, ibahagi ang mabuting balita ng Diyos, ibahagi ang pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan, sa ating kapwa, lalong-lalo na sa inyong bawat tahanan o pamilya. Mga kapatid, gaya ng pantas, magbahagi din tayo ng may pagpapakumbaba. We celebrate Epiphany dahil alam natin na hindi malilihim ang mabuting balita ng katubusan. Hindi malilihim si Kristong tagapagligtas natin, ang Diyos na nagkatawang tao. We celebrate Epiphany because Christ continues to light or to guide our ways in life. Kaya sa ating patuloy na paglalakbay sa buhay, patuloy na pananampalataya sa Diyos, tandaan natin mga kapatid, na manalig sa liwanag ni Kristo at nawa tayo din ay maging instrumento ng liwanag na nagpapawala ng takot at pagkabahala sa ating kapwa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Payag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao,
Nang may ikatlong araw, nabuhay na maguli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Pukawin mo ang aming mga puso, Ama, upang maging masigasig kami sa mga gawain para sa laging ikalulualhati ng ngalan mo at sa kapayapaan ng buong mundo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa simbahan, pagkalooban mo si Papa Leon, ang mga obispo, pari, diakono, at lahat ng mga laiko ng pusong laging handang makinig sa mga pamayanang kanilang pinaglilingkuran at sa mga taong kanilang nakakadaupang palad. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga dumaranas ng matinding paghihirap, bigyan mo sila ng pusong bukas at nakararamdam ng pagkilos ng iyong espiritu. Pukawin mo ang puso ng mga taong nakakasalamuhan nila tungo sa pagbibigay ng tulong na kinakailangan nila. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa usapang ekonomikal, huwag sanang maging hadlang ang mga pagkakamali ng nakaraan sa pagkakamit ng higit na paggalang sa pagkakaiba ng pananampalataya at pagsamba kay Kristong ating Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa yumao naming mga mahal sa buhay, kupkupin mo sila sa iyong walang hanggang pag-ibig at tanggapin sila sa iyong kaharian sa langit. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga nagpamisa dito sa pambansang dambana ng mahal na ina ng laging saklolo, tupdin nawa ng Diyos ang kanilang kahilingan at kalugdan ang pasasalamat. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik nating panalangin ng ating mga personal na intensyon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming mapagmahal, itulot mong lalong mabatid ng aming mga puso ang iyong Espiritong Banal upang araw-araw kaming makalahok sa pagtatatag ng iyong paghahari sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan na hindi na ginto, mira at insenso ang tinataglay, kundi ang inilalahad, inihahain at pinagsasaluhang sa Jesucristo kasama mo at ang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, sa katauhan ng iyong isinugong Mesiyas na hayag sa amin ang katuparan ng iyong balak. Ngayon nga'y iyong ipinakikita sa tanan ang liwanag na tumatanglaw sa sangkatauhan, sa pagpapahayag ng anak mong ginigiliw na siya ay hindi naiiba sa amin. Minarapat mong sa pagkatao nami magningning ang kadiktan ng kadakilaan niyang di magmamaliw. Kay kaisa namang hel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabing, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon naming Papa, ni Jesse naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Berheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagniwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin naman nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo.
Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos, ang liwanag ng ating katubusan at pag-asa. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pangunahan mo kaming lagi sa iyong liwanag upang ang niloob mong aming pagsaluhan ay mapakinabangan namin ng marapat at lubusan sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyo ko kayo at hingin ng pagpapala ng Diyos. Ang Diyos na tumawag sa inyo mula sa kadiliman upang kayo ay makarating sa kanyang dakilang kaliwanagan, naway magpatatag sa inyong pananalig, pag-asa at pag-ibig ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Panginoong Hesukristo na nagpakita ngayon bilang liwanag na nagniningning sa kadiliman ay siya nawang magpagindapat na kayo'y maging ilaw para sa kapwa-tao ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa hantungan ng inyong paglalakbay ay inyo nawang matagpuan ang pinaghanap ng mga pantas na talang nangunguna sa daan hanggang matagpuang maligaya si Kristo na liwanag buhat sa liwanag magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Taglayin ninyo sa iyong pag-alis ang kapayapaan at pagmamahal ni Kristo. Salamat sa Diyos.